Diyos ng lahat ng bagay, sa sanlibutan ng ating Panginoon, kaya't hindi natin siya maikakahon sa ating ordinaryong pagtingin at pananaw ng mundo. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipamala sa atin na nasa ordinaryo at pamilyar na bagay natin maaaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Ipanalangin nating magkaroon tayo ng bukas na mga mata at maunawaing isipan at puso upang maisakatuparan natin ng buo ang kalooban ng Diyos Ama. Ang lahat po ay inaanyayahan na sumabay sa mga pagtugon at pag-awit ng pangunahan ng ating koro. Gayon din po ang pagkilos at naayon sa banal na pagdiriwang na ito. Magsatayo po ang lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. At welcome sa ating pagtitipon ngayon, itong banal na misa nitong araw ng linggo, ika-14 sa linggo ng karaniwang panahon. Sa misang ito, mga kapatid, ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng biyayang ating natanggap galing sa Kanya. Isama natin sa mga intensyon din ngayon ang mga kasama natin sa bahay na di nakapagsimba, ang mahal natin sa buhay na malayo, nagtatrabaho, at ang kapatid natin, mga kilala na kung saan merong matinding karamdaman, nawang silang lahat ay pagalingin ng ating mapagmahal na Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan Diyos tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Alhatis mong Diyos sa itaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan, pinupuri ka kapag ipinagdarangal, sinasamba
kapangyarihan, Panginoong Jesucristo. Bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan, Anak sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalugmok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati niyang Ama. Amen, 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 Amen. Ihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Hindi sumusuko ang Diyos sa bayang nagtatakwil sa Kanya. Isinugo niya si Ezekiel upang hikayatin silang magbalik loob sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong, ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, sapagkat matigas nga ang kanilang ulo. Malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, o Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang awa ng amo para matulungan. Tugon, Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon. kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw, puon, sa aming maawa. Mahabag ka sana, kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Tugon, Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon. kami hinahamak ng mga mayaman. Matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalot mayabang. Tugon, Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon. Natatangi ang ginawang pagpapakilala ni Jesus kay Pablo. Magkagayunman, hindi ito ang pinagmamalaki ng apostol, kundi ang kanyang kahinaan, sapagkat dito niya higit na naisa sa loob ang kapangyarihan ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo bilang pagbibigay galang sa banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan. Ang iyong pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Muli magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga, Father. Una, palapakan natin ang butihing Diyos na patuloy na sumasa atin sa kabila ng ating mga pinagdaraanan sa ating buhay sa ngayon, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan. Sa ating piniyag, by virtue of our baptism, we receive this blessing na tayo ay isang pare, hari at propeta. Sa ating mga pagbasa ngayon, 3 propeta po ang kumbaga nagbibigay buhay para sa atin ngayon. Sa unang pagbasa, si propeta Ezekiel na binibigyan ng misyon ng Diyos para ipalaganap ang kanyang salita dahil sa mga katigasan ng ulo ng mga Israelita doon. Sa pangalawang pagbasa, narito naman ang propetang San Pablo na minsan sa buhay niya, nagkaroon siya ng kahinaan. Meron siyang karamdaman na kung saan siya'y nahihirapan.
Kaya ang tanging hiling niya sa Diyos, Panginoon, tanggalin mo naman itong aking paghihirap. Binigyan ba siya ni Jesus? Pinagbigyan ba siya? Hindi. Pero later on, St. Paul realized na sa kanyang mga kahinaan, ito'y magbibigay sa kanya ng kalakasan. Sinasabi kasi ni Jesus na ang grasya, ang biyaya sa iyo ay sapat na. No? Siguro ng kapanahonan iyon, marahil nakapokus lamang si San Pablo sa kanyang kahinaan. Sinasabi niya, hindi ako karapat-dapat na maging iyong lingkod, na magpatuloy sa iyong misyon, dala ng aking mga kahinaan. Sa atin namang pagbasa sa Ebanghelyo, nakakatawa. Si Jesus na minsan nang nagmimilagro, ang dami ng ginagawa, ang dami niyang napapabilib, pero pag uwi niya sa bayan niya sa Nazaret, parang walang bilib ang mga kakilala niya. Sabi ng mga tao na kanyang mga kilala, sino ba namang ito naghari-harian? Sino ba itong taong ito nagbidabidahan? Saan niya nakuha ang ganoong klaseng karunungan? Di ba isang ama lang siya ng isang karpentero? Di ba isang anak lang siya ng isang simpleng ina na si Maria? Minsan sa buhay natin, imbis na kilanlin natin ang bawat isa, minsan i-discredit natin. Imbis na bigyan nating diin kung anong meron siya, ang bibigyan nating diin ay kung anong meron siyang problema. Ngayon po mga kapatid, sa ating kapanahunan sa ngayon, patuloy tayong inaanyayahan ng Diyos na maging propeta sa ating kapanahunan sa ngayon. Si Ezekiel, si San Pablo, si Jesus, minsan na naging propeta. Ngayon naman, panahon natin na isabuhay yung ating pagkapropeta by virtue of our baptism. Katanungan, naisabuhay na ba natin yung ating pagkapropeta? Sa ibang katanungan, well, paano ba na ito may sabuhay, Father? Well, una, kapag tayo isang propeta, kailangan mamuhay tayo sa katotohanan. Dapat tunay tayo. Ito, malaking katanungan na ito para sa atin. Sa buong buhay ba natin, namuhay ba tayo sa katotohanan? Lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon. Di ba kung napapansin natin, kung merong makakilala natin o napabalitaan na lang natin na nagsasabi ng totoo, minsan ang buhay niya o ang buhay ng kanyang pamilya ay mapunta sa peligro. Ang hatak malakas palayo pag ang isang tao ay nagsabuhay na muhay ng katotohanan o sinasabuhay ang katotohanan. Minsan mahirap makibagay. Ito ang paanyaya sa atin, pero paglingon natin sa ating mga kilala, iba ang ginagawa, minsan nahahatak tayo doon. O minsan, kung saan tayo magtrabaho sa ating pamilya, sa ating pamayanan, pag meron tayong makikitang kamalian, pag meron tayong makikitang pagkakamali ng bawat isa, minsan nabibend yung ating paniniwala. Sasabihin natin, hayaan na natin yon. Ngayon lang naman yon. Pagbigyan na natin siya, pagbigyan na natin sila. E paano kung lagi na lang ginagawa yon? Minsan kasi ang mahirap din, pag magsasabi tayo ng totoo, minsan nilalayuan tayo. Sasabihin ng iba, andiyan na naman yan, bida-bida na naman yan, akala mo kung sino, nangungurek, akala mo kung sino, akala mo walang kahinaan, akala mo walang pagkukulang. Hanggat ganon yung ating pag-iisip, walang mangyayari. Hindi natin may sa buhay yung ating pagka-propeta. So yun po yung una. Bilang isang propeta,
kailangan nating mamuhay ng totoo. Pangalawa, bilang isang propeta, hindi po ibig sabihin na bilang isang propeta, wala na tayong paghihirap. Si San Pablo nakaranas ng matinding paghihirap. Sa kanyang pagpatuloy sa kanyang misyon, nakaranas siya ng pagsubok. Ika nga, gusto niyang alisin ito. Ito yung pabor na hiningi sa Diyos na alisin ng kanyang paghihirap. Marahil ganun din sa ating buhay. Sa ating pagparito, ang dami nating sinasamo sa Diyos na Panginoon, sana tanggalin mo na ito sa aking buhay. Panginoon, sana wala na ito sa akin sapagkat ako'y naghihirap na. Panginoon, sana naman bigyan mo naman ako. Pagbigyan mo naman ako kahit ngayon lang. Kaya lang minsan, sa ating pagkikinig sa Diyos, minsan hindi natin maintindihan. Pero mga kapatid, anuman yung ating sinasamo, alam na ito lahat ng Diyos. Yung sa atin lang, maghintay. May time na magtiis tayo. Mga kapatid, hanggat buhay pa po tayo, araw-araw tayong makakasalubong ng biyaya, hindi lamang tagumpay, kundi pati rin mga pagsubok sa buhay. Kaya ito po yung mga kailangan nating harapin bilang propeta. At yung pangatlo, bilang isang propeta, ito yung naranasan ni Jesus na minsan nang hindi siya tinanggap. Nireject siya ng kanyang sariling bayan, ng sarili niyang kababayan. Nireject siya. Marahil sa ating pagsasabuhay ng katotohanan, pagiging iba sa kamalian, pagiging tama sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, marahil yung iba lalayo sa atin, maninibago sa atin. Sasabihin, ano ba naman ito? Hindi man lang makisama. Marahil sa ating buhay, yun nga, hindi tayo maintindihan. Pero ito yung tama. Pero ito yung sinasabi ng Diyos na mamuhay ng totoo. Ito yung sinasabi ng Diyos na kailangan mo pa rin magtuloy-tuloy sa buhay. Kahit na minsan, dahan-dahan, meron nang nawawala sa iyo. From time to time, meron nang umaalis sa iyong paligid dahil hindi ka na naiintindihan. Mga kapatid, sa ating pamumuhay dito sa mundong ito, isa itong talagang napakalaking hamon sa ating lahat, lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon. Na sa ngayon, ang tanging ibabaw kung ating mapapansin, pagkamakasarili, panluloko sa bawat isa, kapangyarihan, minsan, makakalimutan na ng iba ang Diyos. Minsan, ang tanging nilang sinasamba ay ang kanilang mga pera, mga kapangyarihan na kanilang hinahawakan. Kaya mga kapatid, sa ating pagpatuloy sa ating buhay, nawa wag nating kalimutan ang patuloy na panyaya sa ating lahat. Nawa na tayong lahat, isabuhay natin itong ating pagiging propeta. Well, masasabi natin, minsan mahirap ito sa buhay sapagkat meron naman talaga tayong kahinaan. Ako na narito sa inyong harapan bilang isang pari, bilang isang tao, bilang isang lingkod, meron din po akong kahinaan kagaya ninyo. Narito po ako, hindi dahil sa akin lang kakayanan, kundi kagaya ni Ezekiel, Propeta Ezekiel, pinuspos ng Espiritu Santo. At hindi lang ako, marahil kayo din, tayong lahat, pinupuspos tayo ng Espiritu Santo. Kaya nga, kahit na mahirap ang buhay, we still survive. Nakakayanan natin ang lahat. Dahil pinuspos tayo ng Espiritu Santo, ginabayan tayo ng Espiritu Santo, at biniyayaan tayo ng Diyos kahit anong klaseng kailangan natin sa araw-araw. Yung sa atin lang, nawa, patuloy tayong mamuhay ng tama. Nawa patuloy nating isabuhay itong ating pagkatotoong Kristiyano, pagkatotoong anak ng Diyos. Gayahin natin si San Pablo na ang kanyang kahinaan ay hindi naging hadlang para maging isang mabuting misyonero. Gayahin natin si San Pablo na sa kanyang pagbimisyon, nakita niya na kasama niya ang Diyos. Nakita niya na ang grasya, biyaya ng Diyos ay sapat na. Marahil sa ngayon,
Marami tayong mga pagkukulang. Marahil sa ngayon, ang dami nating kahinaan. Pero andiyan ang Diyos na laging pupuspos sa ating mga kinakailangan sa araw-araw. Magtiwala lang tayo. Gaya ni San Pablo, sa kanyang kahinaan, siya malakas. Kasi kasama niya ang Diyos. Nawa, tayo din, maging kasama natin ng Diyos sa lahat, sa kabila ng pagsubok nating pinagdaraanan. Siya nawa. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon Panginoon nating nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang parito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan nawa tayo ng malinaw na isipan at pusong nagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Sa bawat samo natin ating sambitin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, patuloy mo nawang gabayan ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, nang maipahayag nila ang iyong turo, hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi pati sa gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, iligtas mo sila sa kapahamakan at bigyan mo nawa sila ng isipang bukas sa iyong mga aral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, malampasan nawa namin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga natitipon ngayon, maging bukas nawa kami sa busis ng Espiritu Santo, nang sa gayoy may sakatuparan namin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, lingapin mo nawa sila tungo sa pag-asang ipinamalas mo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maway Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Humanda na po tayo para sa ating pag-aalay. Ang Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan.
Magsitayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay ikalugdan ng Diyos sa magmakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ni kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito kanin. Ito ang aking katawan. Ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Bulikan niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitain,
Pagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaya ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malabiring Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manapit sumasalangit ka sa mahinang alon mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagpagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Cordero Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa lugar, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa lugar, Cordero na Diyos na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Kapit sa'yo, galing na sa'y tiyak. Kung hawak mo ako, pagdiriwang ang hari o Diyos siyang dahilan. Kung sa iyo ay nangako, kalagyaang makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang naiimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga Umawit, umawit, umawit ako. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ngayong pinapakinabang, ay labin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para sa pagsaluhan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng mga pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglalaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang pagmaglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na nabuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan.
Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan, aming pangailangan, at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati, pagpalang Birhen. Amen. Panalangin para sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binagian kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iaalay ang aming papuri pasalamat. Sa kanya isang guni ang aming kahilingan. Na tulad mo ay mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal na buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Magmasdan mo kami sa iyo ay nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo ay nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang mapagpagalingan siya nawa. Hiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan at maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling at may sakit at salamin ng katuwiran, San Jose, San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Magsiyo po tayong lahat. Pasalamatan po natin ang Taniedo family sa patuloy na pagpapagamit ng kanilang lugar upang dito idaos ang ating misa at ipapanggawain. Ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, altar servers, lay Eucharistic ministers, ministry of ushers and greeters, ministry of lectors and commentators, social communication ministry para sa ating live streaming, sa at na naririto ngayon at higit sa lahat sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel, at sa susunod na linggo ay ang sponsor ay ang St. Louis de Montfort Chapel. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa. Humayo kayo at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.